ilalim ng Republic Act 6727 ay binago ang wage scheme sa Pilipinas ay naging regional ito. Dito na po nagkaroon ng diskriminasyon ang mga manggagawa sa probinsya at sa kanayunan sapagkat mas mataas po ang minimum wage sa mga cities at lalong-lalo na dito sa National Capital Region. Umaabot ng 645 pesos sa National Capital Region, habang nasa pagitan naman ng 400 hanggang 560 pesos sa probinsya ang natatanggap na pinakamababang sahod o minimum wage ng isang manggagawa depende sa lugar kung nasaan siya. Ito ang nasasaad sa Republic Act No. 6727 o ang Wage Rationalization Act na naisabatas noong 1989. Sa ilalim nito, itinatag ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ang board na ito ang nagtatakda ng minimum wage batay sa ekonomiya at kakayahan ng mga negosyo sa isang espesipikong lugar. Ayon kay Department of Labor and Employment o DOLE, National Wages and Productivity Commission Executive Director Criselda C., may iba't ibang criteria na tinitingnan ang lupon sa pagtatakda ng minimum wage sa isang rehiyon. The cost of living in the region, the needs of workers and their families, the capacity of the industry or the region to attract investment, improvement in standard of living, the existing wage or prevailing wage in the region, fair return of the capital invested and the capacity of employers to pay, and the equitable distribution of income and wealth. Ngunit ayon kay Federation of Free Workers President Attorney Sonny Matula, dahil mas mababa ang nakukuhang sahod sa probinsya, nagkakaroon ng labor migration kung saan napipilitan ang ilang manggagawa na pumunta ng Metro Manila upang makakuha ng trabahong may mas malaking sahod. Samantala, sa kabila ng mas malaking sahod na maaaring makuha ngayon sa National Capital Region, kumpara sa mga probinsya, hindi pa rin ito sumasapat sa pang-araw-araw na gastusin ng isang pamilyang Pilipino. Yung sa NCR na 645 pesos ay kulang na kulang yan sa pamilyang may 5 kasapi. Sa kasalukuyan, ang estimate ng mga ekonomista ay 1,200 pesos ang ikabubuhay na sahod sa buong Pilipinas at yung 645 ay malayo pa yan. Aniya, sa halip na minimum wage, living wage ang dapat ipatupad ng gobyerno kung saan dapat sumapat ang sahod para tugunan ang mga pangangailangan at gastusin ng isang pamilya upang makatamasan ng disenteng pamumuhay. Hindi naman natatapos ang issue ng mga manggagawa sa usapin ng pantay na sweldo at umento. Patuloy rin na kinakaharap ng mga ito ang tiyak at regularisasyon pagdating sa trabaho. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.